Uminom kami ng luyang dilaw. Naging okay yung kasukasuan ko eh. Bacteria, fungus, parasite, virus, lahat yun apat, kaya ng puksain. Napapaganda ng mood. Pati glutathione, pinapadami pa niya. Katumbas niya ang ibuprofen. Hindi na ako kailangan uminom ng ibuprofen. Inimin ko na lang to, maganda sa buong katawan ko pa. Napakaganda sa cancer, sa diabetes, sa liver, fatty liver, nakakatulong siya. Sana, pag bibili ka ng curcumin, lagay mo ng konting para times 20 or 2,000% ma-absorb sa katawan. Dok, turmeric. Napakaraming beses ko nang nakita yan sa mga comments natin. Pinag-uusapan ng mga followers natin. Maraming nagsasabi na nakakatanggal ng sakit ng katawan. Magandang supplement daw. Hindi lang dito sa channel natin. Pati sa mga ibang channels sa Facebook, TikTok. Parang usong-uso. Ano po ba itong turmeric na to? At may katotohanan po ba yung mga benepisyo niya? Okay. Ang turmeric, nag-research ako. Wala palang R. Walang R. Walang R. Hindi turmeric, kundi turmeric. Ang R ay silent. Dapat silent. Silent. Yung spelling niya R. Oo. Turmeric. So, ang turmeric is luyang dilaw pala. Luyang dilaw, ang dami nating luyang dilaw. Sobrang healthy pala nun. Dati kasi, anecdotal. Sabi, kasi yung mga doktor, pati ako, uminom kami ng luyang dilaw. Naging okay yung kasukasuan ko eh. Naging okay yung sakit ng likod ko. So, ang dami ganun, pati sa Amerika. Ang dami nagsasabi. Ang tawag dyan, anecdotal evidence. Ngayon, ang daming studies lumabas. Ang gaganda pala. Pag sinabing anecdotal evidence, Doc, para lang sa clarity natin lahat, ano yun? Parang kwento-kwento lang. Kwento-kwento na maga yung tuhod niya dati, pagkatapos ng pag-inom, pagkabalik okay na. Pero hindi pa maipaliwanag ba? Hindi pa. Yun. Okay. So, ano supposedly ang mga benefits nito, Doc? Saka, by the way, paano siya ginagamit? Na-mention nyo, may mga umiinom, Doc. Meron din bang mga pinapahid nito? Meron, kinakain ba siya? Kasi luyang dilaw siya. Paano po ginagamit itong turmeric na ito? Ang turmeric na ito ay luyang dilaw, linisin mo, parang carrot siya, kakainin mo lang. Diretso na. Diretso na. Maganda sa katawan natin. Pero, may nagsasabi, ayon sa siyensya, na ang curcumin daw yung maganda. Ano yung curcumin? Yung mismong element niya na nagpapaganda. So, siya yung antioxidant, anti-inflammatory, napakaganda sa buong katawan. At yung turmeric, mas hindi daw ganyang kaganda. Kukunin mo yung curcumin para concentrated na siya. So, lahat ng mga lumalabas ngayon curcumin. Okay. Pero, yung turmeric yan ng buong buo, parang para masabihin to. Yung gatas, di ba? May immune system, di ba? Kukunin ko lang yung immunoglobulin lang. Wala na yung gatas. So, mas mahal yung immunoglobulin parang ganon. So, yun ang kukunin. Ito rin, buong turmeric, kukunin mo lang yung curcumin. Pero may nagsasabi rin na yung kahit na wala pa sa ebidensya na scientific studies, maganda pa rin yung buong luyang dilaw kakainin mo. Okay. Parang sang-ayon ako doon. Kung okay na rin lang sa panlasa mo, di ba? Yes. Sumbaga, binili mo na yung buong luyang dilaw. Pakinabangan mo na siya ng buo. Yes. Ano yung mga benefits niya, Do? Okay. Number 1, potent siya na antioxidant at anti-inflammatory. Mahalaga yun, di ba? Pag antioxidant, anti-inflammatory, lahat ng sakit natin galing na doon, di ba? Cancer, heart problem, iisa-isay natin. Number 1, antioxidant sa brain. So, maganda siya sa brain memory. Tapos doon, pag tumatanda daw, sa research shown na yung mga plaque formation, yung nagbabarado sa ugat ng utak, nababawasan niya. Wow. Then, stroke na doon. Yes. Tapos doon, hindi lang yun, yung mga Alzheimer's, saka yung mga Parkinson's, gumaganda daw. Okay. So, mga neurological disease. Yes. Then, sa heart, napakaganda sa heart dahil yung blockage, plaque formation sa heart, natutulungan pa rin niya. At tapos yung mga endothelium, napapaganda niya kasi yun ang daluyan ng dugo kapag nagka-problema ang endothelium, nagkakabarado, pangin. Okay? Then,
maganda siya pangpababa ng blood pressure, tapos maganda rin siya sa joints natin, mga aray-aray sa kasukasuan, kasi anti-inflammatory, nagtatanggal ng pamamaga. Then, maganda siya sa lapay, which is sa diabetes. Kasi nagiging insulin sensitive yung mga diabetic. So, bumababa ang sugar nila. Sa liver, fatty liver, nakakatulong siya. So, pati konting fibrosis, napapabalik niya. Napapaganda niya yung fibrosis ng liver, tsaka fatty liver, nakakaganda siya. Tapos, di ba yung mga bacteria? Ito pala, ito lang nakita kong antibacterial, antiviral, antiparasitic, tapos antifungal pa, mga candida, antifungal pa. Tapos yung, di ba, acidic ka, di ba, dahil sa H. pylori, tinutulungan niya para hindi na sumikmura ang tao. So yung bad bacteria na babawasan? Bacteria, fungus, parasite, virus, lahat yung 4, lahat ng microorganism kaya ng puksain. Super pala itong Super. turmeric. Yes, sir. Turmeric. Turmeric, yes. Tapos, di ba, sinisikmura tayo. Nakatulong na siya sa H. pylori. Kapag tinanggal mo yung H. pylori, bawas na yung sikmura, no? Ito pa, maganda pa yung digestion mo. Maganda yung daloy ng dumi mo. Okay? Then, dahil maganda rin daloy ng dumi mo, na iiwasan ng constipation, naiiwasan ng leaky gut. So, pag hindi na pumasok ang leaky gut, naiiwasan ng autoimmune. Okay. Yung mga problemang gaya ng lupus? Yes, nababawasan. Then, yung mga cancer sa katawan, natutulungan niya. Then, kapag nagki-chemotherapy ka, kung iinom ka ng at kakain ka ng itong turmeric na to, napakaganda sa cancer. Kasi it causes yung mga cancer cell apoptosis. Nasisira na lang siya. So, ang dami. Tapos, kapag kumakain ka ng turmeric na to, bile kasi siya sa fat kasi siya, tinutulungan niya yung mag-increase ng bile salts formation. So, pag kumakain ka ng mga vitamin A, D, E, K, or ano mga fat soluble, na-absorb niya lalo. So, mas maganda sa katawan. Parang tina-times 2 niya yung mga vitamin A, D, E, K na papasok sa katawan. So, kung may iba ka ng supplements na enhance pa niya? Na-enhance pa niya. Wow. Tapos, adaptogen pa siya. Parang ashwagandha. Nagpaparelax nagpapaganda ng mood. So, bababa ang cortisol level mo. Then, nag-i-stimulate pa ng antioxidant. Pati glutathione, pinapadami pa niya. So, yung glutathione na mention nyo in a past episode, the best na antioxidant? Most powerful antioxidant sa katawan, yes. Ito, pinapadami pa niya yung mga antioxidant sa katawan. Wow. So, sa dami ng epekto niya na maganda, Doc, minsan nga parang too good to be true na. Yes. Meron bang bad side ang turmeric o turmeric? Yung nga, konting-konti, wala pa naman namamatay. Pero, konting-konti, like, number 1, dahil maganda siya, antioxidant siya, minsan-minsan, nagkokos siya ng pampalabnang ng dugo. So, maganda siya sa katawan. Kasi lahat tayo nagbabarado Siya, pampalaw, kaya nga, di na tayo kailangan uminom ng clopidogrel o aspirin, nagpapalabnang siya ng dugo. So, pag minsan-minsan, kapag mag-o-opera kayo, or bubunot ng ngipin, bawasan natin muna, para hindi tayo dumugo. Ganun po. Pag malabnaw ang dugo mo at may upcoming surgery ka or dental procedure, di okay yun. Yes. Even, di ba yung garlic, maganda. Even yung omega fish oil, maganda. Ganon din. Nagpapalabnang ng dugo, babawasan natin yung pag-iinom nun bago pang surgery. Para mag-clot ho yung Ay, maging normalize ang dugo. Okay. Kasi tayo talaga, malapot ang dugo natin dahil sa mga kinakain natin Then, siyempre, minsan may konting stomach upset, konti lang. Kaya nga, sa akin, pwede siyang with meals. With meals, maganda siya. Okay. So, habang kumakain or just before or pwedeng after? Pwedeng just before or during breakfast, pwede. Okay. Doc, eto. Sa dami ng benepisyo, I'm sure marami sa audience natin mako-curious na, gugustuhin subukan to. Well, what's the best way to consume this and gaano karami kaya sa isang araw? Okay. The best way, siyempre yung luyang dilaw talaga. Kakainin mo, mga 1 o 2 kada araw. Tapos, second best way is, siyempre, sa sobrang ganda nito, ang dami nagbebenta. May capsule na, may powder pa. Tinitimpla o na? Tinitimpla, yes. Okay. Yeah. So, kung hindi nyo gusto yung, baka spicy ba to, Doc? Dapat spicy, pero sabi nga, pwede daw, hindi naman ganyan ka-spicy. Okay. So, siguro, yung mga ayaw
kainin, inumin mo na lang. Yes, yes. Okay. Pero yung mga ayaw pa rin, siguro, ng lasa ng kaya nor inom, may mga capsules din. Capsule din. Alright. So, wala kang excuse, kumbaga, na hindi subukan to kung curious ka na sa kanya. And, hindi kagaya ng ibang mga supplements. Siguro, hindi kamahalan itong ganito. Mura lang. Pero, ganito, sana, pag bibili ka ng curcumin, meron sanang piperine, pepper, or lagay mo ng konting pepper para times 20 or 2,000% ma-absorb sa katawan. Yung benefit ng curcumin na yan. Maganda talaga. Maganda. Well, 2,000%. Yes. So, Then, pero ito iiwasan natin. Kasamang cheese, wag sana. Kasi yung mga processed cheese, medyo may konting reaction siya, nababawasan ng pag-iinom. Or yung mga acidity, yung mga vinegar, ketchup, nababawasan ng effectivity ng curcumin. Then, di ba, lalagyan mo sa mainit na tubig, ay naku, mababawasan ng effectivity niya. Sayang lang. Then, lastly, yung mga matatamis kasama sa sweets, mga cakes, wag, kasi nagkaka-reaction, nababawasan ng pag-absorption sa katawan. So, the best talagang pag-consume sa kanya, yung whole food siya. Whole food, or kung gusto mo pag kumakain ka ng powder, wag sobrang init. Then, pwede kang isabay mo sa avocado oil or sabay mo sa itlog, fats kasi, na-absorb yung dalawa. So, anecdotally rin, alam ko yung mga ibang may chronic pain sa katawan, pinapahid nila. Oh, yeah. Effective po ba yan? Okay, hindi ko siya napag-aralan mabuti, pero hopefully effective. Ang ganun lang is, wag kayong maglalagay ng dagdag na yung pampaanghang. Kasi may mga iba, maganda na nga ang curcumin, maganda siya, pahid lang, okay na yon. Pero pag may mga iba, siyempre, gusto nating lumamig maglalagay ako ng salicylic. Maglalagay ako ibang chemical. Yun ang nakakapangit. Kung konti lang, pahid lang, konti lang, okay lang. Pero pag matagalan, na-absorb kasi yung mga ibang chemical, kaya mas ayaw natin. Okay. So, kung ipapahid mo siya, siya lang. Siya lang. Yes. Okay. Kasi maraming commenters natin yung nagsasabi na natutulungan minsan back pain, leg pain nila, joint pain. So, I guess kung nakakatulong talaga, walang reason para hindi gamitin. Gamitin ako. Ang studies have shown pa nga, di ba, na pag uminom ka ng curcumin, katumbas niya ang ibuprofen. Katumbas niya ang ibuprofen. Comparable. Hindi na ako kailangan uminom ng ibuprofen. Inimin ko na lang to, maganda sa buong katawan ko pa. And hindi tatamaan ng kidney or liver mo. Yes. And na-mention nyo last time, ang ibuprofen is non-steroidal anti-inflammatory. Yes. Pamtanggal ng maga. Yes. Okay. And kung nanonood na po kayo ng matagal dito sa programa namin ito, laging sinasabi yan ni Doc, lahat yung mga sakit-sakit nyo sa katawan, karamihan dyan, inflammation, di ba? Yes. Okay. Doc, ito, na-mention nyo in the past, yung mga ingat-ingat tayo sa mga pinaparid natin sa katawan dahil yung iba, ma-absorb ng skin, pwedeng ma-find yung way nila papunta sa kidneys natin or sa liver natin, and hindi maganda yung epekto. How about dito sa turmeric? Ganun din po ba? Ito sa turmeric, sobrang ganda. So pag pinahid mo turmeric, diba? Lalo pag ginawa mo coil, binahid mo, pag na-absorb, ito maganda. Pero mas maganda pa rin ang pang-iinom kasi mas highly concentrated dito. Pagka papahid ka lang, konti-konti. Pero mas maganda na yung konti-konting benefit kaysa sa yung mga chemicals na ipapahid natin. Okay. So, natural. Mas maganda pa rin talaga. Yes. Okay. Maganda yun. It does the job of relieving your pain without the risks na masira yung organs mo. Yeah. So, yeah. Very good. Okay. So, Doc, super dami pala nito. Ako, genuinely, I'm interested. Kasi, konting luya lang pala, ang daming pwedeng palitan na gamot tsaka supplements, Doc. So, and natural, nature nagbigay di ba? So, siguro kayo, kung gusto nyong subukan, sabi nga ni Doc, ang maganda sa kanya, hindi siya kamahalan. Like, nabibili siya, maaring sa palengke. Kung ayaw mo naman siyang kainin sa whole food, meron siyang capsule form. Kung gusto mo namang inumin, pwede mong inumin. Kung gusto mo ipahid, pwedeng ipahid. So, lahat yun, totoo. Anyway, yun po, kung gusto nyong subukan yung turmeric, na-recommend na siya sa atin ni Doc. And hopefully, maganda yung maging epekto sa inyo. Kung may experience na pala kayo sa paggamit sa kanya, huwag kayong mahihiyang magkwento sa comments sa atin. And kung may tanong kayo, always welcome naman kay Doc yung mga questions nyo.
Anyway, this has been Glenn of Medico.ph along with my partner in health, Dr. Anthony So, nagsasabing stay happy, stay healthy, and see you sa next video. Bye!